Hi mga kapatid and welcome back sa ating My Day with the Bible. This time, let me share to you one of the timeless principles that was being taught by the Lord Jesus Christ. And personally, I believe in this and I practice this, I apply this in my life. And believe me mga kapatid, once na natutunan mo ito at in-apply mo rin sa buhay mo katulad ko, I assure you by the authority of the Word of God and in the name of our Lord Jesus Christ, you'll never worry too much in your day-to-day life and in your needs. Now, ano ba yung bagay nito mga kapatid? This wonderful principle is about prioritizing God. Prioritize Him and God will take care of you. Now, how do we know that? Simply lang, Matthew chapter 6 verse 33, the Lord Jesus Christ said, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Now, underscore mga kapatid, and all these things shall be added unto you. It refers to the previous passages, and those passages is all about our daily needs. So when you prioritize God, His kingdom, His righteousness, believe me, by the authority of the Lord Jesus Christ and by His words, His living and ending promises, He will meet all your needs because God is a promise-keeping God. Now, question mga kapatid with regards to this basic principle, prioritize God and He will take care of you. Sino o ano ang number one sa buhay mo? Pangalawang katanungan, pagising mo sa umaga, sino ang priority mo or anong priority mo? Pananalangin ba, pagbabasa ng Bible, pag-awit ng mga papuring awitin, o pagising mo sa umaga, Facebook ka agad, computer ka agad, trabaho ka agad, Dota ka agad, at kung ano-ano pa. So, anong priority mo pagising mo sa umaga? Alam niyo mga kapatid, kung unawain lang talaga natin ng lubusan ang talatang ito na sinabi ng Panginoon Kristo, para naman sa ating kabutihan o para sa ating benepisyo itong sinasabi ng Panginoong Kristo. Kapag ang Diyos, ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran ang siyang ating naging priority, ang inuna natin sa tuwi-tuwi na sa ating buhay, in return, God will take care of you and your needs. Ako mga kapatid, personally speaking, napakaraming beses ko nang napatunayan ang katotohanan nitong statement na binitawan ng Panginoong Kristo. Share ko lang ng kunti sa inyo ang aking kasaysayan or testimony. Huwag kayong mawala at huwag kayong maiinip. So from my personal experience, I have seen the truth of this teaching of the Lord Jesus Christ. Year 1999, lumayas po ako sa amin sa Palawan. Unang tapa ko sa Manila, inosente, walang alam. So, ang nangyari mga kapatid, hindi ko natuntun yung dapat kong puntahan, yung Bible school, yung kakilala ko, yung kaibigan ko. So, in short, for few days, I think 3 or 4 days yata ako noon sa Metro Manila. Pakalat-kalat ako sa lansangan. Naranasan ko matulog sa kalye, kumuha na rin ako ng karton, nakitulog na rin ako. Yakap-yakap ko yung aking backpack. And lumipas yung mga araw, talagang hindi ko na alam kung ano yung aking gagawin hanggang sa naisipan ko na bumalik ng pier. Hoping na makasakay ako ng barko pabalik ng Palawan. So, there was a night na talagang awang-awa na yata ako sa sarili ko ng mga time na yun. Kakaroon ako ng self-pity. And nag-pray ako, sabi ko, Lord, pabalikin mo lang ako ng Palawan, quits na tayong dalawa. So, naghalo na yung iyak at saka yung luha at yung uhog ko ng mga panahon. Para akong basang sisiw ng mga panahon na yun. But then, nakita ko na talagang hindi naman naging pabaya ang Panginoong Diyos. Yung aking napagtanungan na tindahan, bumili ako ng ice water. Tapos, kinausap na ako, tinanong-tanong ako. And sa hindi ko may ipaliwanag na dahilan ay nag-offer sa akin ng libreng pagkain. Paksiw pa na galunggong ng mga panahon na yun. So, siyempre, gutom na ako mga kapatid. Ilang araw ka nang nagtitiis. Unexpected pa, nightclub pala yun.
Pero okay lang, ibang klase mag-provide yung Panginoong Diyos. And then, nakontak ko naman yung nakilala ko sa barko kasi humingi ako ng tulong. And then sabi nila, sige, punta ka dito sa amin sa Tanay Rizal. Hopefully, matulungan ka ng family ko. Dahil wala na akong pera, mula sa Pier 16, lakad ako papunta ng Divisoria. And sa isip ko, hanap muna ako ng sideline doon para kumita ako ng pamasahe ko from Manila going to Tanay Rizal. And then doon sa Divisoria, sa release mismo ng tren, meron ako nakita na isang nanay na nagtatalop ng sibuyas. Nilapitan ko si nanay, sabi ko, Nay, baka po pwedeng ako na po yung gumawa ng ginagawa ninyo, kailangan ko lang ng kunting pera. Tapos, kinausap na ako ni nanay, tinanong-tanong ako, bakit mo kailangan ng pera? And sabi niya, magkano bang kailangan mo? Sabi ko, pamasahe lang po, 50 pesos, siguro kasya na. So, that was 1999. So, ang nangyari si nanay, bigla niya na lang ako binigyan ng 50 pesos. Doon sa ginawa ni nanay na yun, hindi naman tayo plastic na tao mga kapatid, pero to tell you honestly, talagang hindi ko na napigilan yung emotion ko nung panahon na yun kasi ilang araw na ako sa kalye. And then suddenly, binigyan ako ni nanay ng 50 pesos. Sabi niya, sige, yumaon ka na kasi malayo yung lugar na pupuntahan mo. Itinuro pa niya sa akin kung saan ako sasakay. And then, pagdating doon sa kay Tikling Rizal, madadaanan po pala doon yung Bible school na gusto kong puntahan at doon nag-aaral yung mga kababayan ko rin ka-churchmates ko nag-aaral sa Bible school. So, bumaba po ako doon, nagtanong sa guard. So, akala ko magiging okay na yung sitwasyon ko doon sa BBSNI or Bible Baptist Seminary and Institute. Pero, hindi na ako natanggap. So, panibagong pagsubok na naman yung ating naranasan. And then, unexpectedly, nabalitaan ng aming relative sa Manila na nandun na nga ako para mag-aaral sa Bible School. And, kinuha nila ako. And ang plano pala ng Diyos ay mag-aaral ako sa ibang Bible School. So, kahit wala akong pang-enroll, walang pambayad, tinanggap ako doon. Ngayon, nung mabalitaan pa ng ibang kamag-anak namin, lalo na yung mga lola ko na nasa Amerika at mga believer din sila ng Panginoon Kristo, nagpadala ng assistance. So, nakabili namang pang sapatos, pang pantalon, pang damit kasi mula sa probinsya, mukhang gusgusin mga kapatid. Walang maayos na gamit. Ayan. So, again, I saw the Lord provide. So, tumagal ako sa Manila. So, nandun ako mga kapatid para makasurvive. Nag-janitor, utusan dito, utusan doon. Ang naging tulugan ko pa nga, yung ibabaw ng billiards doon sa church namin. Ang unan ko yung hymnbook. So, sa madaling salita, doon sa panahon ng pag-aaral ko sa Manila, nakita ko na hindi ako pinabayaan ng Panginoong Diyos. Hindi ako ginutom ng Panginoon, and may mga blessings pa tayong natatanggap doon sa mga kapatiran sa church na nabibless sa buhay natin, sa kasipagan. Makagraduate naman ako sa theology, ay paglipas ng isang taon, nag-decide na rin akong bumalik ng Palawan para doon naman maglingkod sa Panginoong Diyos. Now, panibagong challenge naman yung aking inirap sa Palawan kasi hindi mo alam kung saan manggagaling yung support mo. Although yung church sa Manila ay nangako na tutulungan ako, subalit lumipas yung mga araw, buwan, taon, kahit piso walang nakarating sa akin na tulong sa Palawan. Naglilingkod ka, you don't know kung ano yung mga darating na mga challenges sa buhay mo. Pasalamat na rin ako na ginamit ng Diyos yung pinsan ko si Dr. John Mark de Vinagracia. Every weekend ay invite niya ako doon sa kabilang bayan, sa lugar niya, mag-share sa mga kabataan, tapos bibigyan niya ako ng love gift. So yung love gift na yun, mga kapatid, malaking bagay nun sa akin dati, 500 pesos weekly. So I have 2,000 in a month. So titipid-tipirin ko yun. Later on, na-invite din ako ng ibang mga churches. So sa pag-invite nila, may naibibigay na love gift. Napakalaking tulong at pagpo-provide ng Panginoong Diyos. Pero there was a time na talagang wala talaga mga kapatid, as in zero.
pati bigas, limas mga kapatid. So, hindi ko makakalimutan yun. Umuwi ako doon sa parents ko, nakikain ako doon. Pagkatapos kong kumain, nangingi pa ako ng bigas. Tapos babalik ako doon sa tinutuluyan kong maliit na kwarto. Mga 1 kilometro kalahati yung lalakarin ko mga kapatid. Tapos kalagitnaan na siguro noon nung paglalakad ko. Medyo awa na naman tayo sa ating sarili. And then, iniisip mo, makapangyarihan ng Diyos, mayaman ng Diyos, pero talagang dumadaan ka sa ganong sitwasyon ng buhay. Bit ko yung 5 baso ng bigas. Parang kawawa talaga mga kapatid yung aking tingin sa sarili ko noong mga panahon na yon. Naalala ko pa yung minsan, nagtalo kami ng kuya ko. Sabi niya, nagpastor-pastor ka, hindi mo kayang suportahan ng sarili mo. So, masakit yun mga kapatid. So, nakakapag-isip ka rin. Pero sabi nga ng teacher namin, Pastor Vincent Vicencio, nung nasa Bible school pa ako, ang paglilingkod sa Diyos hindi pagalingan. Ang paglilingkod sa Diyos patapatan hanggang sa huli. Talagang kinakailangan mo magtiis. Marami kang pagdadaanan na pagsubok. So magtapat ka lang sa Panginoong Diyos. Pero hindi pala ganun habang panahon. Unexpectedly, biglang may dumating na invitation sa akin na magpa-interview nga para maging pastor dito sa Israel. So, tinurdan ko, inignore ko lang, pero yung kakilala ko, kababayan ko, sabi niya, mag-submit ka lang ng biodata mo para hindi naman nakakaya sa akin na nag-recommend sa'yo. Tapos, later on ay in-interview naman ako. Mga kapatid, hindi ko naman maintindihan. Sa dinami-dami ng in-interview, ay 4 kaming pumasa. Tapos nagkaroon ulit ng screening. Sa aming 4, 2 kaming natira. And then sa aming 2 na natira, nagkaroon ng drawlats, pangalan ko ang lumabas. And then nagkaroon ng votation. Ako pa rin ang nagwagi. Mga kapatid, hindi ko maintindihan yung mga bagay na yun. That was 15 years ago. So, nung ako yung mapili na kunin para magpastor dito sa Israel. Alam niyo, mula sa pag-alis ko sa Palawan, sa medical exam, sa pamasahe, sa lahat ng pangangailangan ko hanggang ako yung makatungtong dito sa Israel. Parang isang panaginip lang 15 years ago. Prinobide lahat ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng mga kapatiran dito sa Israel. Ng Filipino Baptist Church, ngayon ay Christ Road Church Israel. So, 15 years na ako dito mga kapatid, and I have seen with all those experiences simula nung pumunta ako ng Manila noong 1999, 22 years already mga kapatid, ang dami ko ng pinagdaanan. And I have seen, and I am a living testimony, that when God is your priority, He will be your everlasting provider. He will meet all your needs. I prioritize Him, and God took care of all my needs. And I believe with all my heart, you prioritize God, God will also take care of all your needs. At ngayon, dahil sa biyaya ng Panginoong Diyos, yung dati na naghihirap, hikaos, nagsiself-pity, subalit nakatanggap ng mga tulong sa mga taong hindi kilala, strangers. So in return mga kapatid, sa panahon ito na tayo pinagpala ng Panginoong Diyos, by His grace and by His goodness, tayo naman ay nagpapagamit sa Diyos para maging daluyan ng kanyang biyaya at pagpapala para sa ibang tao. Kaya mga kapatid, nung medyo maka-establish kaming mag-asawa, we personally decided from our own pocket na maging instrument din kami ng Diyos para makatulong sa mga kapuspalad. Kasi my wife, naging working student din siya. Ako lumaki rin sa hirap. Naging janitor sa Manila hanggang sa makatapos sa Bible School. So we are having 60 students as our scholars na tumatanggap ng 500 pesos a month. And then, nariyan na tayo po patuloy na tumutulong sa mga missionaries and pastors, mga churches na may pangangailangan. We give assistance mga kapatid. We help. Kasi dyan tayo nanggaling. God used people to be my provider doon sa mga days na walang-wala ako. Kung noon, dumaan ka sa hirap, pero may mga taong tumulong sa inyo, ngayon maayos sa inyong buhay,
medyo kumikita na kayo ng maayos. Mga kapatid, maging daluyan kayo ng biyaya ng Diyos, pagkapala. Kapitbahay ninyo kaagad, i-bless ninyo. Kung believer ka, yung kapitbahay mo, regaluhan mo ng isang sakong bigas. Kahit minsan lang, makatikim sila ng pagkapala ng Diyos mula sa iyo. Kaya ang masasabi ko sa inyo mga kapatid, subok ko na itong prinsipyo na ituturo ng Panginoon Kristo sa Matthew 6:33. And believe me, at the right time, ang iyong all your needs shall be added unto you. Magtiwala ka lang sa Diyos. Doon naman sa mga tamang duda kung tutugon ng Diyos. Patunayan nyo muna na siya talaga ang inyong priority. At pagkatapos niyan, dyan nyo makikita na talagang tunay at tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Make Him your number one and God will take care of you. So mga kapatid, thank you. Naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos. And see you again bukas.